clutch, cambio. Iyon, pasok na. Segunda, tercera, ayan, kwarta. Hanggang kwarta lang tayo kasi alam nyo na, pag nagawa natin ang isang unit ay hanggang kwarta lang ang kinakambyo ko. Alam nyo na ha, pag nagawa, unang ikambyo nyo ay kwarta. Pinatowing pala natin yung Ford Ranger na dinayagnos natin ng gabi na transmission problem, mga boss. Ayan o. Nasa loob. Ito ay mahirap sa Ranger pagka napuslitan kayo ng umana yung clutch pedal ninyo. Sobrang hirap trabahuin to kasi ida-down tong transmission. No? Ito yung Ranger. No? Ayun, no? Bumabagsak yung clutch. Walang function ng clutch pedal. Manual transmission naman siya. Madaling gawin. At dito natin dinala sa may sagingan. Dito sa shop natin. Kasi walang lifter dun eh. Dito ay wala rin. Wala rin kaming lifter. Kaya pa ganyan lang. Lift jack. Madali nga gawin. Sobrang dali. Down yung transmission. Ayan o. Atras lang namin. Ito yung yung sira niya. Ayan o. Oh. Ganito lang yung pag-down namin kasi wala tayong lifter. Lift jack. Tali-tali lang. Ayos naman na kuha naman namin yung pyesa. Ito mga boss yung yung sinasabi kong mabilis lang gawin. Ford Ranger transmission problem. Ito yung nangyari sobrang madali nga. Pero ang diskarte namin ay hindi na namin binagsak ang transmission. Ganyan lang nakabitin lang yan. Ginawa natin ng tali-tali. Natras lang yan para makuha lang natin tong release bearing. Kasi itong release bearing niya ay nakarekta na yung fluid dito. Dito dadaan yung fluid. Ito hose kasi nakapasok yun eh. Ayan. Higing ganito yan. Pagka tinulak naka-steading ganun yan. Ayan. Tutulak ng fluid pataas. Ang nangyari dito ay sunog na. Wala na. Talagang obligado na ibababa mo talaga o i-atras mo ang transmission para madukot mo to. Kaya kapag yung may mga Ford dyan ay talagang mabubutas yung bulsa nyo kapag pyesa ang pinag-uusapan. Mura lang naman to. Kaya ngayon hindi na natin ipapakita yung paggawa natin o pagsalpak natin kasi 3 tornilyo lang naman. I-atras yung transmission nya. So salpak to. Okay na to. At kitang kita naman yung nangyari dito sa release bearing at saka dito sa bago. Baka magtanong kayo mga migs mga par kung bakit nagkaganyan tong release bearing nya. Sa sobrang tagal niya na kasi, matanda na rin kasi siya. 2015 model ata tong Ford Ranger na to. First time pa lang mabuksan tong transmission nya. Kami pa lang yung naka-force na nagbaklas, kaya need na rin talaga ng maintenance. Yun. Tapos na mga boss. Ganito lang kami magbaba ng mga transmission ng mga pahiga, patiyaya, padapa. Kasi wala tayong lifter. Wala pa tayong pambili. Ayun, nakabit na. Pinifinish na lang ng gusto tong 4x4 kasi 4x4 Ranger to eh. Ginamitan natin ng mga tali. Ito naman yung mga piyesa na pinalitan natin. Release bearing. Ayun, kita nyo. Talagang baldado na talaga. Tumutulo parang gripo eh. Ang fluid. Saka itong clutch master. Pinalitan na natin para sure ball kasi nasa 10 years na ata to.
Kaya magte-testing na tayo kung papasok nga ba o talagang yan talaga yung sakit niya. Dati pagka ginanon mo, lumalapag dun sa ilalim. Ayan, bumabalik na siya. Ayan. Ibig sabihin, gumagana na yung clutch no? Yan, pasok na naman. Ayun. Testing natin. Atras abante lang to. Ang pag-road test natin. Tapos papakawalan na natin. Testing na tayo sa ginawa natin transmission. Ayan, andar na. Clutch. Cambio. Ayun. Pasok na. Segunda. Tercera. Ayan, kwarta. Hanggang kwarta lang tayo kasi alam nyo na pag nagawa natin ang isang unit ay hanggang kwarta lang ang kinakambyo ko. Alam nyo na ha. Pag nagawa, unang ikambyo nyo ay kwarta. Ayan mga boss, si Ranger tinuwing papunta rito. Ngayon uuwi na siyang mag-isa. Siyempre may kasama siyang driver. Bye bye.